Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas, di ba? To the whole world, actually. Hello! At magandang gabi sa Ayun, iyo, ikaw Attorney rin. PG. Parang ang tagal natin di nagsama. Napakatagal na talaga. Oo nga, sisi ka. Oo, di ba? Actually, ang peaceful ng mundo ko until today. Dahil nga nagkita. Kaya nga katanong ko, nagsisisi ka eh. Hindi pa naman, Ito hindi na. pa natin alam yan. Ang Hindi pa. pagsisisi palagi Palaging nasa huli. Okay. So, Ano mo, advance natin. Advance natin ngayon, di ba? So, kamusta nga po kayo dyan, di ba? Sa lahat ng nanonood sa atin dito sa Pilipinas at sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Welcome po sa isa na namang makabuluhan, makabulatlat isip at syempre, mahalagang usapan dito sa paborito nyong programa. Dapat tanggalin na natin yung pangalan ng Oy, ako hindi ko sinasabi yan, ha? Ikaw, Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla, di ba? Pero today, it is Attorney PG. Akala ko dapat Attorney Gabby Concepcion. Diba? Attorney Gabby O yan, pero sir, hindi ko suggestion yun, ha? Di ko naman sinasuggest, nabanggit ko lang. Di ba? Okay. Maraming salamat sa yung intro. At sa lahat ng mga nanonood sa amin, hello po sa YouTube at saka sa Facebook. Okay, sana gulat ba kayo kami dalawa ni Attorney Gabby? Oo nga, ang tagal na, di ba? Oo nga. Wala si Attorney Danny Con at wala din si Maring Yao. Ay, madami mga racket yung dalawang yun kung saan napupunta, di ba? So, yan mo na. I'm happy for them. Oo nga. I'm happy for us. Oo Kundi nga. hindi pa tayo magkikita today. Hindi naman. Di ba? Kanina lang nagkita tayo Sa labas. Sa labas. Sa labas, di ba? Okay. At syempre po, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon sa 2026 na magatid ng malinaw na payong legal, ipaliwanag ang batas sa simpleng paraan at iugnay ito sa tunay na buhay ng bawat Pilipino. Ito ay tungkol sa pamilya, relasyon, trabaho, negosyo at araw-araw na desisyon ninyo. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang may opinion lamang. Importante ang may alam sa batas. Oo nga. Madami pa man din tayo mga mambabatas na walang alam sa batas, no? Ay, nako, ayoko magsabi. So, walang tanong na maliit o malaki. Kapag tungkol sa karapatan mo, mahalaga lahat yan. So makisali po kayo sa aming usapan, bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Well, tumawag lang po kayo sa mga numero na makikita ninyo on screen. Pero nga sa mga gustong gamitin ng Globe, ang aming numbers po ay 0954-310-0331 at for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Wow, memoryado mo naman. Oo. Ikaw yata ang tumatawag dito Ako para rin, mag-iwan ng nag-iiba question. lang ako ng boses o kaya ng Kaya wag na wag po kayo. Voice talent na rin. Oo, Voice diba? talent na rin. Kaya wag na wag po kayong bibitaw dahil ngayong gabi, ang batas ay para sa inyo. Alright. Simulan na natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Okay, ang una. Ang unang-unang question natin galing kay Camille from Pasig City. Ay, mukhang kapitbahay ko pa to Baka baka nga. Baka ako din ang tumawag. Okay. Good day po, attorney. Nais ko lang po sana humingi ng advice tungkol sa employer ko na nagre-require na gumamit kami ng personal na mga laptop at internet namin para sa work from home arrangement. Pero wala naman po kaming internet allowance or equipment support. Kapag mabagal ang internet namin, kami pa po ang napapagalitan at nababawasan ng incentives. Legal po ba ito kahit sariling resources na namin ang ginagamit sa trabaho? Ay, ganda yan. Actually, alam mo, technically, hindi naman siya illegal, di ba? But, medyo dangerous company policy yan. At saka alam ko, merong may bagong batas dyan. Yung tinan nyo nga, Telecommuting Act of something. Bago yan. Kasi nga nauuso ngayon yung yung work from home. Oo. Pero unfair nga para sa mga employer naman. Kung ire-require nila na Ayun, meron nga. babawasan ng incentive yung Oo. empleyado. Alam ko kasi wala ito. namang support galing sa employer. Yes, kasi itong Telecommuting Act, bago lang to, yung
working from an alternative workplace. So, kasama yun yung work from home na legitimate siya. I think ang isa dyan is ito, fair treatment, na dapat yung hindi, equal lang yung incentive sa treatment kahit na work from home ka compared to the on-site. Ngayon dun sa sitwasyon niya, kung on-site siya, di ba, free ang internet. Correct. Kung on-site, yung mga resources na papel, 'di ba, sa opisina 'yon. Pero pwede naman sabihin ng employer, hindi ka naman gumagasta ng transportation. Pwede rin. Pwede rin. Pero unfair pa rin. Unfair 'yon. So, may laban kayo doon na kung nasa on-site ako, hindi ko naman babayaran ng internet, bakit ako kailangan ngayon? Actually, I can also argue na kung ako magbabayad noon, diminution. Kasi expenses ko yun parang bawas kung dapat hindi ko dapat binabayaran yun Oo, pero so parang for me gray area pa rin siya kasi bagong-bago lang yung work from home, but yes, it's arguable na arguable. Ang totoo naman talaga, medyo unfair naman. Kasi kung ka naman ng employer, diba? Bigyan ka naman ng internet allowance. dapat huwag kayong mag-expect. At saka ito kasi binabawasan siya ng incentives, O kasi hindi diba? siya, kung hindi niya na-achieve yung work outload, yung output niya dahil nga mahabagal ang internet. So kung magre-require sila ng work from home at required talaga yung internet, Alam ko standard practice naman Dapat yun, di ba? merong Standard allowance. practice na pag work from home, merong internet allowance oo. kahit pa Pero paano. i-confirm natin yan. I-confirm natin yan. Pero sa ngayon, yan ang ating Yeah, totoo. legal opinion. Yes. Ito, meron na tayong caller. Meron tayong caller on standby. Ito naman ay si Gloria from Ay, Bataan. layo. Magandang gabi sa'yo, Gloria. Para nakatakas. Good evening po, Attorney PJ and Maring Yao. Hi, Gloria. Ay, si Attorney Gabby Concepcion po ngayong gabi, yung attorney, not Oo not nga. the artista. Sorry po. Swerte ka nga ngayon, Gloria. Dalawa kaming abogado dito, makasagot ka namin. Anong Yes, problema? Gloria. Anong Thank you po. matutulong namin sa iyo ngayong gabi? Bale, ang issue po kasi is, nadampot po yung asawa ko kinasuhan ng 511. Ano yung 511? Section 511 po ng drugs. Drugs. Okay. Okay, so when you mean nadampot, nasaan siya ngayon? Nasa kulungan ngayon siya? Opo, as of now po nasa BJMP. Okay. So when you say nadampot, warrantless arrest, ano ginagawa ng asawa mo nun? Bale, wala po siya dito sa bahay. 3 weeks po siyang may sakit lang eh. Patatayo lang niya, may nag-text na punta daw po dun sa bahay ng kapitbahay namin. Oo. After 30 minutes po, pumunta po yung kapitbahay ko rito na nagtitinda. Kinuha daw po niya yung bottle soft drinks doon. Nakita daw po niya. Pinilibutan ng mga pulis. Okay. So kasi alam mo kung warrantless arrest yan kasi 'di ba Sorry po. Pero they're parang only entrapment. parang ganun Hindi ko nga ano ba ang kasi okay, pag warrantless arrest there are only 3 instances na pwedeng warrantless arrest Kotinda, in flagrante delicto, hot pursuit, pursuit. tsaka yung fugitive, yung escapee. So, escapee. Di ba? So, kung dinampot siya na wala man lamang nakakulong na, hindi ba siya scheduled for preliminary investigation or meron ng information, diretso na sa korte? Ano mo ba, Gloria? Hello? Nawala si Gloria. Actually, ang sasabihin ko kay Gloria, kung ganyan, humanap na siya ng abogado. Oo. Kasi Kasi ang tataas ng mga penalty, mataas ang di ba? penalties niyan. So, kung infragrante delicto, kung 511, natin alam kung ano yung nahuli sa kanya, di ba? Kasi pwede kasing reklusyon kung madami. Di ba? Calling again po. O sige, pwede susunod na lang muna tayong question habang tumatawag ulit si Gloria. Di ba? Okay. O sige. Oo. So, intayin natin ang pagtawag ni Gloria. In the meantime, ito yung isang text in question galing kay Joshua from Quezon City. Hello po, attorney. Hihingi lang po sana ako ng legal advice. May condo unit po kaming ni-rent through Airbnb. Pero pagdating namin, ay hindi pala allowed ng building administration ang short-term stay. Ay, oo. Madaming Naku, ganyan. madaming Oo, ganyan. Oo nga. Pinapaalis po kami kahit bayad na at non-refundable ang booking. Pwede po ba naming habulin ang host
para sa refund at damages dahil hindi disclosed ang restriction. Oh, yes naman. Oo naman. Oo naman. Di Di ba? ba? Kasi bakit naman niya pala i-rent out yun na knowing na hindi pwede? Walang kasalanan Oo. yung So itong kahit nasabihin si Joshua. kahit nasabihin na non-refundable yun through Airbnb, kasi sa Airbnb merong non-refundable eh. Oo. Pero wag mo nang pansinin yun sa Airbnb. Just for the basic civil code provisions na unjust enrichment na yan, nakatanggap siya ng pera, hindi man niya ma-deliver. At saka I'm sure alam niya, di ba? Alam niya dapat Alam niya na yun. hindi pwedeng Hindi, siguro ang feeling ko dyan, madalas na niya nang ginagawa yung nakakalusot. Diba? Tapos siguro nakahalata na yung... Pero ang laking hassle niyan. Kasi actually, so totoo naman, valid ba na magkaroon ng restriction ang mga condo corporate? Yan magandang tanong, di ba? Pwede. Pwede naman talaga. Pwede naman talaga. Kasi doon sa mga nakatira doon, security risk na yun, di ba? Yung Correct. parang every so often, iba yung kapitbahay. Kung Oo, sino-sino ang pwedeng na hindi mo alam. pumunta. Oo, di ba? You don't really know. So, most condominiums now, A lot. actually. Don't Actually, allow mas it. standard na hindi nag-aalaw. Very few yung condominiums na alam ko na pumapayag na igagawa mong short-term Kasi stay. kung yan. legit na condo owner ka, homeowner ka, syempre ayaw mo ng kung sino-sino yung pumapasok, di ba? I mean, Oo. kung sino-sino yung may access. Wala na yung mga iba, di ba, overnight stay. Kung paano kung nanakawang ka pala ng Correct, mga ngayon. di ba? Hindi mo na maaano. Pero how definitely- short, may tanong dito, how short is short time? Anong klaseng short time ang pinag-uusapan Oo nga. natin dito? Parang nagulat naman ako sa question ninyo. Alam mo, How ang short masisisahan, time? tanongin natin, alam ko na kung sino ang nagtanong niyan. Yung nagbubuhos ng munggo sa ulo. Ating direktor. Pero usually kung minsan yung mga condo, hahanapan, to prove na you're not a short time visitor, hahanapan kayo ng contract of lease. Oo. Diba? So, kahit na 3 months lease yan, 6 months, I think that can be considered as not being short time. Oo, Pero usually, kung kayo ay valid na bona fide na lessee, diba? Yeah. So usually, merong contract of lease for a longer period, hindi Yes. yung Pwede kayang monthly kasi 'di ba under the law ang month to month. month to month 'di ba? So kung month to month, that's not a short term thing. Pero yung mga But- hanggang 1 week, ay definitely Oo, short 1 week, term oo, pa nga yun. pang apartel na 'yun, 'di ba? Yung mga 1 week, oo. Yung mga talagang negosyo na 'yon. Oo. So wala pa rin yung ating caller. So next na lang tayo. Oh, ito naman si Rina from Cavite. Ay, andyan na? Andyan na si Gloria? Yes po. Ayan, Ayan, okay, okay. Gloria. So ano na, yung ang huli nating usap is nadampot ang mister mo tapos on 5/11. Oo. Nasa BGMP siya. Ayan, selling and possession. Opo. Oo. So anong may tutulong namin? Abogado na ba kayo? Meron po sa PAO, kaya lang Oo. since medyo busy po, parang hindi rin po niya kilala yung asawa ko nung pinuntahan po. Oo. Ang question ko po is, ano po kayang pwede naming maging laban? Uno po kasi, yung sinasabi ng mga pulis na pag-aari ng asawa ko, hindi aari po. Pangalawa po, yung may-ari po ng bahay, hindi nila Napuputol. Actually, ang tatanong ata ni Gloria yung mga possible defenses di ba? Una, I think... Kasi meron siyang sinasabi na ang claim ng mga police, di ba? So parang dinidepensa. Oo. Actually, Gloria, kung nakikinig ka pa rin sa amin, nandiyan ka pa ba? Opo. Yung kung naikwento nyo ba ito sa PAO? Kasi kahit nasabihin natin, alam mo, ako, magagaling na ngayon ang mga PAO natin, Hindi naman sa, wag kang mag-alala. Busy lang naman daw. Busy lang talaga sila kasi ang dami nilang inaasikaso. Pero, sa isang banda, busy sila. Pero dahil sa busy sila, hasang-hasa na sila lalo na sa mga ganyang mga problema. Ngayon, yung mga sinasabi mo, sabihin mo lang yan sa PAO, sa lawyer na naka-assign sa'yo, yung I think ang sinasabi mo, yung parang yung liquid na yung parang yung bote na nahuli siya, hindi naman sa kanya, kahit yung bahay, ano yun, na kung saan siya pumunta, ano ba ang... Opo, hindi po namin bahay, pero sinasabi po nila bahay namin, tapos cellphone daw po na nakuha. Hindi rin naman po sa kanya yun. Ayaw naman madali naman patunayan kung hindi sa yung cellphone. Yung At bahay, yung bahay. yung bahay Malaki po rin naman kaya ang madali. magiging laban namin.
Kasi sa 511, it's not the ownership of the house. It's not even yung sa cellphone. It is the possession of the illegal drugs, di ba? Siyempre, importante Wala din pong malaman nakuha ano sa ba yung mga kanya. drugs na nahuli, Oo nga. supposedly. Kasi Oo. yung Ang penalty. sabi po kasi ng mga pulis, shabu. Ilang Eh, gramo? wala naman pong nakuha sa kanya. Wala Sa ba? statement po nila, medyo magulo eh. May Ah. nakuha daw pong 1.8, pero sa final report po, 2.6 grams. Ilang Pero sinasabi po ng asawa ko, wala daw talaga nakuha sa kanya. Wala ng barangay official o media nung sinearch sila. baka yung ano nila is planted. Mm-mm. Yung inano nila. Medyo mabigat ang problema mo, Gloria, no, na I can understand your stress about it. Pero since nandyan na po tayo sa stage na kumbaga hindi na kayo dadaan ng preliminary, baka dumiretso na to ng korte, no? Kung pau. Opo. Sino nagsasabing planted? Meron bang makakatulong sa asawa mo who says na planted yon na hindi naman talaga sa kanya? Wala nga pong kaming, anong tawag doon, testigo. Pero yung kapitbahay po namin na nagpunta doon, Oo. siya lang po ang makakapagpatunay na wala pong barangay official, walang media, at hindi po namin pag-aari yung bahay na pinaghulihan sa kanya. Ah. Pero wala ngang... Wala kang kinalaman doon sa pag-aari Oo. ng bahay eh. Ang ano dyan is yung kung merong nahanap na droga within the possession of the accused. So, kunyari, kung hawak-hawak nga noong mister mo nung time na yon, yun yung krimen na hinaharap niya ngayon. The only way out of that is to prove nga na hindi sa kanya yon, and it wasn't possessed or hindi sa kanya or the chain of command. Oo. Di ba? The chain of Yung custody. Custody. Oo, di ba? Nung ebidensya. Oo. Baka mamaya mapatunayan yan. Na-analysis na ba kasi minsan papa-analyze mo pa rin yung substance eh. Ako kasi nakapag-handle na ako before. We actually bothered to have it analyzed sa lab. Para malaman talaga yung weight and gram at kung yung ba talaga yon. Kasi it matters sa court kasi penalty Oo. eh. Yung degree of penalty depends on the amount. The diba? amount, oo. Kung ilang gramo ba yung Oo. nahuli. So kung kausapin mo mabuti yung abogado niyo sa PAW na pagawa niyo yon, kasi baka mamaya lumiit pa yung At yun na nga, pagdikdikan noong abogado niyo sa PAW na hindi talaga siya may possession noon. Kasi yun lang talaga yun eh, possession lang talaga. So Gloria, Opo. may laban yan basta mapatunayan yung mga bagay na yon na hindi talaga siya yung it doesn't matter, Gloria, kung hindi kayo may-ari ng bahay, hindi yun magmamatter sa prosecution na to. O sige, maraming salamat sa iyo. Unless sinasabi pag drug din kasi diba even the owner. Hindi, yun na nga. Pero It's easily verifiable hindi naman maintenance of a drug din yung 5 at 5 Oo at nga, saka diba? 11. Hindi 5-11. Tama. Sige, maraming salamat sa iyo, Good luck. Gloria. Oo, Oo. good luck. Thank you po. Okay Maraming po. salamat po. Good evening, attorneys. Thank Ang you. hirap naman nung problema niya. Actually, mahirap, di ba? Kasi usually, mga he said, she said. Well, hindi naman she. Pero, yun sa police at saka dun sa accused. Kasi marami din naman talagang beses Hindi, kasi kung na, ako, na ganyan. sinasabi na planted yung evidence, di ba? How do you prove that? It's Mahirap. difficult. Mahirap. Oo. So, kailangan talaga, all available means, kaya kahit kami dati nga, diba, pina-analyze namin. Para at least bumaba yung... Oo. At saka yung Oo. they have to check yung chain of custody ng di ba? ng police. Nung police. Kasi usually, yung iba kaya na-acquit kasi hindi sinunod yung police Oo, yung kung- proper kung hindi protocol kung sa hindi pag-handle ng ebidensya. O kung hindi nagmiranda. O, nga ganyan. Ay, alam na ng PAW yun. Okay. Diba? Sige. Ito namang susunod na tanong natin galing kay Rina from Cavite. Good day po, attorney. May concern lang po ako tungkol sa online. Ako, ito na, ang online lending app na ginagamit ng kapatid ko na late po siya sa payment at ngayon ay kinokontak na ng collection agents ang mga nasa contact list niya kahit wala naman pong consent. May mga pagbababanta at pamamahiya sa text message. Ano po kaya ang legal remedies namin laban sa ganitong klaseng paniningil? Ay, dali naman yun.
No. Sa SEC, di ba? O sa SEC yan. Assuming na, Tsaka unang-una data kung sila privacy. ay... Data Unang-una privacy. kung yun. sila ay rehistradong lending agency. Kung sila yung rehistradong lending agency, bawal sa kanila ang tinatawag na mercenary collecting tactics, di ba? Oo, Kasi correct. bawal yun yung mercenary collecting tactics, yun yung mga ganyan, nang haharas, Yung pagbabanta, Yung paggagamit mayat-maya. ng obscenities, kahit yung wala obscenities kung inaaraw-araw kayo. harassment. Harassment na yun, Yung di ba? tinatawagan kayo ng bago ng mag-alas 6 ng umaga at pagkatapos ng alas 10 ng gabi. Yung hindi, natin naiintindihan ng batas sa gusto nilang mangolekta, pero bawal naman yung gano'n na pangungulit na na madalas kasi kaya nangyari yung batas na yan kasi nga naging practice yan Correct. Kasi alam Saka niyo yung tumatawag sa employer, Oo. nagfa-fax ng kung ano-ano. Yes, so that's one. Another is yung mukhang nila-libel na siya, di ba? Gustong i-libel dahil contact yung mga nasa contact list Saka niya. yung violation ng data privacy. Oo, kasi paano na nakuha yun? Di ba? Kasi dati, ang ginagawa ng mga online lending apps na yan, or kahit mga bangko, di ba, they contract out their collection. Lalo na kunyari kung mga maliliit na amounts, it's not worth it. Para sa kanila kasi bad debts na yun eh. Oo. For So, ano sila, kumukuha sila ng mga collection agents. Ang ginagawa ng mga collecting agency mismo, binibili nila yung mga, yung mga utang na yun. Tapos sila na yung bahala. O sila na ang bahala. Kumbaga, as far as the bank is concerned, Tapos na yun. Oo, wala na sa libro nila, wala na silang pakialam. Written off na. So, yung mga bumili ng mga utang na maliliit na yon, the way they will earn is that since binili nila sa bangko, sila na ngayon yung mangongolekta. Yung pangongolekta nila, naging ganun naman, masyadong mapanirang buhay. So, kaya nagkaroon ngayon ng batas, ang SEC na recognize na naging mukhang industry practice na pala yung ganun. So, bawal yon. So, Rina, pwede ka magreklamo sa SEC sa ganyan bagay. Kasi mukhang online lending app siya. Kung online lending app yan, hindi yan. Kung wala yung lisensya sa BSP at sa SEC, ay pwede mo silang kasuhan dahil before they can do any of those kinds of business, online lending app, they should have the proper licenses, not just with the SEC, but also the Bangko Sentral. Ngayon, kung wala sila nun, di okay ang buto-buto mo dahil nga So, saan sila magfa-file kung hindi rehistrado? Kung hindi rehistrado pag online lending app sa Bangko Sentral, kasi usually they should have licenses for that. And then also kung sa SEC, if you look at their registration, if they're not allowed to do online lending business, maano rin sila, masususpend rin sila. So you have recourse naman. Okay, maraming salamat. Ngayon naman, meron tayong tanong galing kay Mark from Bulacan. Hello po, attorney. Nais ko lang po magtanong tungkol sa isang motorcycle accident. Yung nakaabangga po sa kapatid ko ay walang lisensya at rehistro ng kanyang motor. Pero nakikipag-areglo naman at ayaw na raw ipa-police report. Ano po kaya ang mas tamang gawin para maprotektahan ang karapatan ng kapatid ko kung sakaling hindi nila panindigan ang areglo o yung usapan? Okay. Ganito yan, You can always have a written thing for the civil liability. 'Di ba? Pero you can never settle the criminal aspect of any acta kasi ang crime only the state can do that. So para siguro ang gusto nyo lang ma-assure is mabayaran kayo. So you can always have something written na pipirmahan nila na so you will have parang magiging utang ba sa inyo na ni-acknowledge sila na may utang silang X amount, tas kung hindi. But are you worried na because nagkakaareglo kayo na hindi nyo na sila makakasuhan criminally? Kasi ayaw nga magpagawa ng police report. Nga, actually, alam mo, magpagawa kayo ng police Police report. Pa rin. Whether or not, hindi naman yan lalabas sa kanyang official. Oo, hindi naman police Hindi report. pa naman yan kaso, police report kasi lang. alam mo, just in case na hindi nila bayaran yung utang sa'yo, pero be careful dahil ang kanyang mga klaseng mga reckless imprudence, napaka-short lang ng prescriptive period niyan, di ba? So, pero better to have a police report than not. Oo, diba? kahit na makikipag-areglo, mas mabuti na yung may Kasi police you can report. only compromise the civil aspect, but you can never compromise the criminal aspect. Kung hindi magawa hindi kayo na satisfy sa civil aspect,
then it's good to have the criminal aspect still in the back burner. But if you do, pag ikaw ay magfa-file nga ng criminal aspect, mahirap ka kung wala kang police report, di ba? Di ba? Yan. How do you So, prove? pag Oo. nabangga po kayo, ay, Oo. pagtsagaan nyo na magkaroon Oo, kayo pero ng ano po ang police hassle report. nun eh. Kung mga few times na nababangga Correct. ako, Diyos ko. At saka Pero magkakos gawin nyo pa na. kayo ng traffic. Pero gawin Ay, nyo hindi, na. may bagong rule na ngayon pag closing pag nabangga ka, di ba yung dati parang naghihintayan Oo. pa doon? Hindi na. Take pictures na lang. Take pictures and itabi nyo na. Yun na yun. Very good. Yun na yung bagong rule ngayon sa Okay. mga traffic enforcers. Ako, gusto man natin i-extend ang usapan na yan kasi ang dami nababangga. Di ba? Hindi nila alam kung anong gagawin. Ay, na, hindi na masyado kung hindi nasa sakyan sa susunod, daan. Hindi rin, nung bumaba to less than 100 pesos ulit ang gasolina, traffic na Ay, naman ano, eh. meron ako kilala na inis na nag-rollback. Kasi nga, Kasi walang traffic pag mahal. Oo, ngayon, mahal. Ang yayaman ng friends. Oo nga, I know, But in right? any case, sa lahat po nag-text, nag-comment at nag-message po sa aming Facebook page, maraming salamat po. We hate to go, but time is up. Oh, yeah. So abangan niyo po kami sa mga susunod na episode. Baka po yung inyong tanong ang aming mapag-uusapan dito sa programa. Okay, maraming salamat po sa lahat nanonood sa YouTube Live, sa mga nag-text at syempre sa ating mga tumawag at nagbahagi ng kanilang kwento. Abangan ninyo po kami mula sa susunod na episode para sagot sa inyong mga katanungan legal at usaping batas. Simple, malinaw at para sa bawat Pilipino. Kami po ang inyong lingkod. Bago to. Sige, ulit Oo natin. nga. Kami po ang inyong lingkod. Ang mga abogado Abogado ng de Campanilla. Campanilla. Ako po si Attorney Gabby Concepcion. At ako naman si Attorney PG Galang. Hanggang sa muli po, ito po ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. We should practice that. Bye-bye. Bye.